OFW noon may simpleng buhay ngayon. Gaya namin nag-ipon lang kami ng nag-ipon hanggang nakaipon na ng sapat, at umuwi sa mahal kong Pilipinas at nagnegosyo. So far okay naman ang outcome, basta kung magnenegosyo siguraduhin mo lang na may alam ka. Focus lang sa goal dahil hindi habang buhay empleyado tayo. Lumilipis ang panahon at nagkakaedad na tayo, kaya step up para sa future ng anak at pamilya natin. Takasan lang ng loob at aralin ang Papis Open na negosyo kung babagay ba sa lugar nyo o hindi. Ang pagiging empleyado pansamantala lang yan, kaya habang malakas pa mag-ipon at maghanap ng pangmalakasan at pangmatagalan na income. Dahil wala nang sasarap sa trabaho na kasama mo na pamilya mo, hawak mo pa oras mo, at higit sa lahat wala kang boss maliban lang sa bosabos na asawa mo, ang saya, di ba? At ang lakas pa makautos, tapos pag siya inutusan mo 50-50 pa kung susunod o hindi. Bale ang tindahan namin ng asawa ko na mamahala. Yung baboyan sinusolo ko lang yan at kayang-kaya pa naman, basic lang yan sa akin. Bale 38 ang paligihing baboy at 4 na inahin ang inaalagaan ko. At yung mga manok at pabo naman mag-isa ko pa rin sila inaalagaan, kasi nga basic lang, basta may tamang pabahay ka at malinis na painoman, madali lang alagaan sila. Di rin sila magastos kasi wala naman akong ginagastos sa gamot. Nagtataka nga ang kapitbahay ko kasi yung mga alaga daw nila nagkakasakit at nauubos na daw, pero yung sa akin wala man lang nababawas at nandudusog pa. Sabi ko nga tamang alaga lang yan, pero sa totoo lang pumapasok lang ako sa munting farm ko para magpakain at magpainom ng tubig. At yung sekreto pala bakit di sila nagkakasakit, abangan na lang po sa next upload ko. Pa boss.